Miss Millennial Philippines 2019 is brought to you by Potency, Mega Sound Smart Pro Videoke, Philippine Airlines, Efficacent Oil, Nescafe Creamy White, and Lola Remedios. Kalimitan kapag Benguet ang pinag-uusapan, bagyo yung naiisip natin. Yun Pero, lang alam natin dun eh. oo, strawberries, Pero ganyan. nakapunta ka na bang Benguet? Just to Baguio. But yung... Hanggang dun lang talaga. Pero ngayong araw, may malalaman at magiging proud na naman tayo today about Benguet naman this time. At may Dabbercads tayong nakapunta sa Benguet. O, na nagmotor lang. Grabe, iba siya talaga. Tuwang-tuwa siya. I'm sure nag-volunteer siya para dito. Ang nakapunta po sa Benguet ay si Dabbercads Ryan. Yes. At ngayong araw, makikilala naman natin ang kanilang representative, si Miss Millennial Benguet 2019, Roxanne Bastian. Taste the fun with a salad bowl of the Philippines as Miss Benguet 2017 gives us a tour of her land. Roxanne Bastian, Miss Millennial Benguet 2019. Magdang Dabbercads, here to represent 140 barangays, 13 municipalities and 1 province. Ako si Roxanne Bastian, mula sa lugar kung saan ang gulay ay sulit at ang mga babae ay di marunong manakit. Never forget Benguet. Never forget Benguet. Kamusta, Roxanne, ang paglalakbay ninyo kasama si Ryan? Masaya po. Actually, nung una, nako-conscious po ako kasi si Kuya Ryan po. I'm sure. Pero sa sobrang kakulitan po niya, na-enjoy ko rin naman po. Ano ba ang pinaka-paboritong lugar mo sa Benguet na ipinakita mo kay Dabbercads Ryan? Yung ano po, Mount Calugong, kasi makikita niyo po doon yung whole Trinidad Valley po. Wow! Interesting. At bukod dyan, alam naman nating lahat na karamihan ng mga gulay na kinakain natin ay nanggagaling sa Benguet. Yes. At mura dun. Oo. Kung kaya siya ay salad bowl of the Philippines. Yes po. Kapag binagyo ang Benguet, wala tayong Patay. gulay. And Benguet is also known as the strawberry capital of the Philippines. Dahil ba sa weather yun? Yes po, kasi usually po yung strawberries talagang doon po siya sa malalamig na Malamig place. nag-grow. Tsaka nowhere else in the Philippines, diba? Oo, Tumutubo ang strawberry sa inyo lang. Doon lang. At ito ang hindi natin masyadong alam, na Rose Capital of the Philippines din pala ang Benguet. Yung isang barangay doon, tama? Yes po. Halos yung napuntahan din po actually namin ni Kuya Ryan. And yun po yung Rose Capital of the Philippines. Yun po yung #1 na nag-aakyat po ng roses dito sa Manila. din. Wow! Ay, makikita natin yan sa VTR. Ika na. Okay! Roxanne, ipasyal mo na kami sa probinsya mo. Yes po. Tara, Dabbercads, at i-discover pa natin ang natatagong ganda at yaman ng aking probinsya. Paladyo, shake ito. Paladyo, shake ito. At i-discover pa natin ang ganda ng aking probinsya, Benguet. Hi! Hello po! Ano, Roxanne? Ano bala sa akin? Ready na po ba kayo? Of course! Kaya let's go! Let's go! Kuya Ryan, nandito naman tayo ngayon sa Sagada House. Dito po tayo ngayon sa Ifugao House. Hindi po kompleto ang Benguet tour nyo kung walang strawberries. O, ito na. Kakainin ko na to. Hindi pa pwede.
Lovercats, hindi rin kami papahuli sa wood carving na pasok pang pasalubong. Roxanne, I'd like to thank you for touring me dito sa iyong province of Benguet. May bago na tayong walis. Mula dito sa Benguet, buong bansa! I'm Roxanne Bastian, your Miss Millennial Benguet 2019. Lovercats, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa bakasyong sulit at ulit-ulitin. Never forget, Benguet! IG-worthy places. Roxanne, sa kakaunting panahon, parang pinakita mo talaga sa amin yung kabuuan ng Benguet. Napakadami. Sabi nga ni Alan Kay, ang daming bala. Ang daming bala ng Benguet. Unahin na natin yung Winaka Eco Cultural Village kasi parang naintriga kami na merong iba-ibang houses. Can you tell us more about that, Roxanne? Actually, yung difference po ng Ifugao House, Sagada House, and Benguet House is yung architectural design po niya. Yung Sagada House po, wala po siyang yung tungkod po. Sa Benguet po, medyo mataas po siya kasi dun sa baba po nun, dun po nilalagay yung mga vegetables. And yung Ifugao Ifugao po, House? yes, Ifugao House po, mas mataas po yung tungkod niya kasi very high po talaga ang Ifugao. So kahit nasa isang probinsya, iba-iba yung architecture. Opo. Depende po yun sa elevation po. Tapos, yung strawberry farm, kung gusto namin makakita ng strawberry, you can pick your own strawberries, Yes di ba? po, pwede Anong po. buwan ang maganda? Usually po, punta? kasi yung strawberry festival po namin is April. Pwede na po kayong pumunta doon for mga around April or Before April, after, opo. pwede nang mag-harvest. Yes po. Noted. Oh, speaking of strawberries, wala kang strawberries ngayon dahil hindi panahon. Yes, correct. Pero napakadami namang ibang pasalubong si Roxanne. Ay, tingnan natin to. Look at this. I think this is recycled. Tama Yes ba? po. Bale, itong mga flower pots po na ito, made of used cloth. Kumbaga, yung mga ukay-ukay po na hindi po nabibenta. Nag-innovate lang po kami, including po yung mga flower pots made of toiletries, comic strips, yung mga corn husks. Ganyan po ka-eco-friendly ang Very Benguet. good. Walang tapon, no? Ina-upcycle yung mga Correct. hindi na magagamit. Correct. Tapos you brought some vegetable chips with you. Yes Asan na po, ba ito yun? po. Ito. Yes po. Since number one supplier po ang Benguet ng gulay, hindi po natin ma-avoid yung talagang nasasayang po yung iba. So, nag-innovate po sila, ginawa po nilang chips. Ang galing. Vegetable chips. Merong Issue ngayon turmeric yan. chips, Tapos, beetroot chips, malunggay chips. Tapos, di ba, binagmamalaki natin yung, halimbawa, yung mga lemon ng Amalfi Coast sa Italy. Meron din tayo dito. Malalaki, Tingnan mo, ang oh. lalaki ng lemon. Nakakatuwa. Lovercats. Lemon yan. Pang isang taon yan, Lan. Hindi lang sa Italia, meron din sa Benguet. Oo. Tapos, at ito, ang pinikpikan. Yes po, pinikpikan. Ano bang kwento ng pinikpikan? So, usually po, pinikpikan for Thanksgiving po talaga siya. Ay, malapit na. Dati po. Pero since ngayon, araw-araw naman pong thankful kami sa Benguet. Kaya parang naging normal dish na lang po siya sa Ay, teka lang, bago tayo matapos, isisingit ko lang to. Hindi na tayo masyado nakakita ng violet na ube. Yes po. Ngayon kasi ang ube sa Baguio or sa Benguet, puti na. Talaga ba? So, ito daw special para sa atin. Yes Wow. po. Kumuha sila ng purple. Yan. Thank you very much, Roxanne. At kung kayo ay na-curious, pumunta po kayo sa Facebook ng Eat Bulaga dahil meron siyang 2,000 peso itinerary si Roxanne on how you can better see her beautiful province. Maraming salamat sa kababayan ni Miss Millennial Benguet para sa napakaraming pasalubong na ito, lalo na sa tourism at local government ng Benguet. I-follow niyo lang si Miss Millennial Benguet sa kanyang social media accounts for more updates about Benguet. Roxanne, may regalo ka. Mula sa kasama namin naghahatid ng Miss Millennial Philippines, meron kang gift pack from Potency, the beauty of immunity. May matatanggap ka rin Mega Sound Smart Pro Video, experience music and more.
May more than 18,000 songs ka na. May free 2-year song update ka pa. At, Meron ka ring efficacent oil. Araw-arawin mo. uy, ang dami mo rin pasalubong from here. Ang Miss Millennial Philippines ay inhatid din ng Nescafe Creamy White. Mas masarap ang buhay pag walang pait. Lola Remedios All-Natural Supplement. Lola Remedios, Remedios ng Pinoy. At ng Philippine Airlines, fly with Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Maraming salamat din sa H&M Clothing. Roxanne, imbitahan mo na ang lahat ng mga Dabarkads natin na bisitahin ng iyong probinsya. Yes po, Dabber Cats, yung mga nakita nyo po, hindi lang po yun ang makikita at mapapasyalan nyo sa aking probinsya dahil ang Benguet, bakasyon nyo ay sulit at talagang uulit-ulitin nyo po. Thank you. Maraming salamat, Miss Millennial Benguet Roxanne Bastian. We have flowers from Sebastian. At nandito rin ang mga reigning Miss Millennials natin. From 2017, we have Julia Ganawan. From 2018, we have Shaila Rebortera. Dahil mamaya, magiging contestants po sila sa ating Bawal Kumura. Oo, walang kura pa ng mga Miss Millennial natin ngayong araw. Bukas sa Catanduanes naman ang road trip natin. At first time tayong mamamasyal dyan. First time natin makikita ang Catanduanes. Dito lang yan sa Miss Millennial Philippines 2019. Sumugod naman tayo sa barangay. So one for all for one. Miss Millennial Philippines 2019 grand winner will receive 500,000 pesos. She will move into her house and lot from Lysandra. Angat ka dito. And drive home a brand new Suzuki Ciaz GLX. She will also wear the crown, which stands for the strong, independent young Filipina who has a heart for her hometown. It's a crown pit for the next Miss Millennial Philippines.